Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, ay Victorious Christian Life. Victorious Christian Life. Mga kapatid, ito po ay mga simulaing o sa tinatawag na rudimentary lesson, elementary lesson para sa mga bagong ligtas. At ito po ay at the same time, mga kapatid, ay review sa atin pong lahat. Okay, hindi siya ganun kalalim. Design talaga ito para sa mga bagong mananampalataya, mga kapatid. Okay? Marami sa atin ang Christian, pero hindi victorious ang buhay bilang Kristiyano. Mahalaga po na itong pamagat natin, mga kapatid, ay tunay po nating maisabuhay po natin, mga kapatid. Okay? This lesson helps believers understand their identity in Christ by clearly distinguishing between the old man and the new man, and by learning how to live daily in victory through God's grace, not self-effort. Ang gusto kong ituro ngayong gabi, mga kapatid, ay tayo po'y tunay na maging victorious sa ating buhay spiritual, sa ating Christian life, na hindi po sa pamamagitan ng ating sariling sikap. Okay? Possible po ba yan? Yes, sapagkat yan ang teaching ng grace. Pag sinabing grace, lagi kong paulit-ulit niya sinasabi anong ibig sabihin ng biyaya o ng grace. Isa lang po ang direction ng biyaya. Mula sa taas, pababa. Walang biyaya na mula sa baba, pataas. Okay po? Ang biyaya ay parang ulan. Walang ulan na pataas. Ang ulan ay laging pababa. Okay? So, ang biyaya, mga kapatid, ay ganun. So, ang pagiging tunay na victorious ang kanyang buhay spiritually ay umaasa sa biyaya ng Diyos, hindi sa kanyang sariling effort. Tandaan po natin yan, at yan po ating hihimayin ngayon pong gabi, mga kapatid. Okay. One of the greatest struggles in the Christian life is the inner conflict between the flesh and the spirit. Meron pong battle sa loob natin, ha? Many believers try to overcome sin by determination and discipline, only to fail repeatedly. Sino nakaranas sa inyo, mga kapatid, na talagang gustong-gusto niyang magbago, pero sa kahuli-hulihan ay kumakanta na lang siya ng gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Okay? Mga kapatid, dahil alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang pagbabago ay bunga ng Espiritu. Walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Naturally, tayo po ay laging may tendency na magkasala, bumalik sa kasalanan, at lumublob sa kasalanan. Pero kung iintindihan natin ang sikreto ng tagumpay bilang isang Kristiyano, self-effort ito, mga kapatid. Hindi po ito pala self-effort. Ito po ay makakamtan natin sa pamamagitan ng natural working of the Holy Spirit. Meron lang tayong isang gagampanan. Okay? Mamaya ko po sasabihin yun. Baka maunahan ko yung ating outline. Others resign themselves to defeat, thinking victory is impossible. Scripture, however, teaches that victory has already been accomplished in Christ. Yun ang dapat ninyo maintindihan. Hindi po tayo hindi tayo nagsusumikap na maging victorious bilang isang Kristiyano para maging tagumpay. Sapagkat tayo po ay declared more than conquerors. We are already victorious, mga kapatid. The believer's responsibility is not to create victory, but to walk in it. Okay? Mahihirapan tayo pag gagawa tayo ng sarili nating kalsada. Okay? Meron ng kalsadang ginawa ang gobyerno para sa atin. Sumunod na lang tayo, mga kapatid, sa kalsadang iyon. Ha? Ganon din po sa ating spiritual life. Inilatag na po, mga kapatid, ng Panginoon ang ating dapat daanan. Mahihirapan tayo kung gagawa po tayo ng
gagawa po tayo mga kapatid ng ibang paraan o ibang daan. Okay? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kapag daw ikaw ay ligtas na, kapag daw ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay bagong nilalang. Okay? Ikaw ay bagong nilalang. All things are passed away. Lahat ng mga bagay ay lumipas na, masdan, ang lahat ng mga bagay ay bago na. Mga kapatid, itong new creature na ito ay isang pangloob na kalagayan. Okay? Ibig sabihin, pansinin po ninyo mga kapatid ang pagkakasunod-sunod ng talatang ito. If any man, sabi na, therefore if any man be in Christ, diba? Na kay Kristo ka na, inilagay ka kay Kristo in Christ. So, ano mangyayari sa'yo? You are now a new creature. So, bagong nilalang ka na. Okay? Nag-uumpisa sa loob. Okay? Hindi sa labas. Now, look at this. Old things are passed away. Behold. Ayan. Doon po sa salitang behold, tignan, masdan. Yan ang ibig sabihin ng behold. All things are become new. So, ibig sabihin po mga kapatid, saka pa lamang po lalabas sa ating buhay ang kapansin-pansin na pagbabago. Pero bago po mangyari na talagang magbago tayo, may una munang nagbabago sa ating pagkatao. Nagiging tunay tayong bagong nilalang. At kapag ikaw ay bagong nilalang na, imposibleng walang makita sa iyong pagbabago. Sapagkat ang sabi ng Bible, behold, all things are become new, mga kapatid. Number 1, understanding the old man. Okay? Understanding the old man. Romans 6:6. The Bible says, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ayon sa talatang ito mga kapatid, ang ating lumang pagkatao ay naipakong kasama ni Kristo. Therefore, kung naipako itong kasama ni Kristo, tama ang Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ibig sabihin, pag na-crucified na tayong kasama ni Kristo, yung ating old man, considered na tayo na patay na. Amen. Patay na tayo. In the sight of God, we are dead. Okay? We are dead. At sa ating pagkaintindi na tayo po'y patay na, marerecon natin ang ating sarili na tayo patay na, and therefore, hindi po tayo mabubuhay. Sabi diyan, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, we should not serve sin. Once na na-realize natin ito at atin pong pumayag tayong maisabuhay natin, yun pong bagong pagkatao na iyon, okay, mangyayari sa atin na hindi na tayo naglilingkod sa kasalanan, kundi doon sa bagong buhay na, sa bagong pagkatao na. The old man refers to who we were before salvation. Our identity in sin. This old identity was crucified with Christ at the moment of salvation. Galatians 2:20. Yan ang na-mention ko kanina. God did not attempt to improve or reform the old man. He condemned and executed him at the cross. Mga kapatid, di ba namatay na tayo? Si Kristo'y namatay. Anong sunod na nangyari? Inilibing. Ang sabi rito, God did not attempt to improve or reform the old man. Okay? Ang larawan ng old man ay yung nandoon sa kabaong. Kahit pa make-upan mo ng napakagandang make-up ang bangkay, hindi na po siya talagang mabubuhay.
yung old man na yon, ang ginagawa doon sa patay na old man natin, okay, ay inililibing. Ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin, once na tayo ay nakilala natin ang ating sarili, in-acknowledge natin na tayo namatay ng kasama ni Kristo, papayag tayo na hindi nang buhayin muli ang old man. Okay? Of course, every day, isang desisyon ito. Kasi yung pong old man natin, bumabangon kapag di tayo pumayag na ito'y panatilihing patay. Okay? Sana po'y nakikita nyo yung aking ibig sabihin. Medyo matalinghaga ang aking sinasabi, pero ang katotohanan, mga kapatid, saksi tayo kung gaano po kalakas. Patay na, pero malakas pa rin na tayo po'y dalhin sa kasalanan. Mamaya po, mas lalo nyo maiintindihan kung paano at anong ibig sabihin po ng kamatayan ng old man. Listen to this. Although the old man is dead in God's reckoning, okay, pinapalagay ng Diyos na tayo po'y patay na at isinamang namatay kasama ni Kristo, the habits and tendencies associated with Him is still operate through the flesh. This is why believers experience conflict even though their identity was changed. So, kahit na po tayo ay sa mata ng Diyos, tayo po'y bagong nilalang na, tayo po'y bagong tao na, pero listen, hanggat hindi pa tayo namamatay, hanggat hindi pa tayo napapalitan ng katawang ito ng tinatawag na glorified body, yung makalangit na katawan, alipin po ang ating kaluluwa ng laman na ito. Okay? Kaya, mga kapatid, ngayon po ay tinuturo ko sa inyo kung paano magiging very victorious. Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon, paano tayo magiging victorious sa ating buhay Kristiyano bawat araw. The old man is not being repaired or retained. He is crucified and no longer who we are. Okay? Anong sabi po ng Romans 8:9? But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have the Spirit of Christ, he is none of his. Ayon sa talatang ito, tayo po ay hindi na kabilang sa laman na ito. Okay? Anong ibig sabihin? Nandito tayo sa laman. Pero, wala na tayo. Hindi na tayo magkadikit. Kaya nga po, mayroon doktrina na spiritual circumcision. Ganito po yon, mga kapatid, sa mabilis at sa very simple na pagpapaliwanag, mga kapatid, noong unang panahon, nung hindi pa nagkakasala ang tao, ang tatlong bahagi ng tao na walang iba kundi ang spirit, soul, and body, mga kapatid, ay malaya sa isa't isa. Okay? Independently, sila po'y malaya sa isa't isa. Pero mga kapatid, nung namatay ang espiritu, dahil sa kasalanan, yung tatlong ito, mga kapatid, ay nagdikit-dikit. Okay? Nagdikit-dikit po yan, mga kapatid. At anong nangyari? Parang gulong po ba? Di ba yung gulong ay merong exterior at meron po siyang rim at sa loob po ng kanyang exterior, mga kapatid, ay mayroong wind or hangin. Okay? Nung nawala yung hangin, tumutukoy, mga kapatid, sa spirito, nagdikit, mga kapatid. Nagdikit po yung soul and flesh. Okay? Ang pinaka-soul ay yung rim at yung pinaka-gulong, yung exterior ay yung body, mga kapatid. Kaya po, nagdikit ito, mga kapatid. Nung pong naligtas tayo, nalagyan ng hangin, para bang na-vulcanize na. Okay? Ano po mangyayari, mga kapatid? Magkakaroon uli ng hangin, mabubuo uli yung gulong kung ang ilustrasyon natin ay sa gulong. Ganon din po yung ating pagkatao. Nung oras po
na tayo'y naligtas, ang sabi diyan, ye are not in the flesh. Ibig sabihin, kahit nandito pa tayo sa lupa at naaapektuhan tayo, mga kapatid, ng ating laman, gayon pa man, tinuturing tayo ng Diyos na wala na dito. Wala na tayo sa flesh. And because of that, mga kapatid, kahit wala na tayo sa flesh, affected pa rin tayo kung ano man po ang nangyayari sa flesh pong ito. Number 2, the new man, our identity in Christ. Ephesians 4:24, the Bible says, and that ye put on the new man, which is after God is created in righteousness and true holiness. Ang ating new man ay nilikha daw, ito yung new creature, okay? Ito daw ay nilikha in righteousness and true holiness. Nabasa niyo ho ba yan? True holiness. Pag mayroong true holiness, mayroong false holiness. Ang false holiness ay yung yung manufactured by our own ability, which is corrupt. Hindi po yan true holiness sapagkat hindi siya 100% holy. Okay? Maaring holy tayo ngayon, mamaya, bukas, hindi na. Pero yung true holiness na nakakabit sa ating bagong pagkatao ay hindi nadudungisan. Yan po'y talagang matuwid at dahil po meron tayong true holiness, meron tayong true righteousness o gift of righteousness or imputed righteousness, therefore, kapag tayo namatay, dahil may human na po tayo, yun ang pinaka-ticket of passes natin para tanggapin sa langit. Ang hahanapin ng Diyos ay yung true holiness na ibinigay niya sa atin nung tayo'y naligtas kapag tayo po ay pumasok sa langit. Hindi niya itatanong, hindi niya hahanapin ang ating sariling sikap na kabanalan. Sapagkat ang sarili nating sikap na kabanalan ay may kinalaman sa ating gantimpala o reward. Pero pag pinag-usapan natin ang ating walang hanggang pananatili sa piling ng Diyos doon sa kalangitan, hindi hinahanap ng Diyos yung gawa natin. Ang hinahanap ng Diyos ay ang gawa ni Kristo na ibinigay sa atin. That's why, meron tayong hindi nawawalang kaligtasan. Yan po ang hindi maintindihan ng maraming relihiyon. Akala po nila ang pagpunta sa langit ay pagsusumikapan. Para saan pa ang nabuhos na dugo ni Kristo? Para saan pa ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo? Bakit pa? Ano bang ibig sabihin ng tinubos tayo ng Panginoon? Kung hindi naman pala tayo natubos, mga kapatid. Dahil sa tayo pa rin pala ang gagawa ng ating kaligtasan. Hindi po ganon. Nawa po, naiintindihan po natin ang doktrina pong ito. The new man is the believer's new identity in Christ. Ito yung bago nating pagkakilanlan. He is not self-made, but created by God. This new life reflects God's righteousness and holiness and is the true source, listen to this, of Christian living. Amen. Ang ating buhay Kristiyano ay doon natin hinuhugot. Doon, ito ang pinaka-source. Ito po mga kapatid, ang pinanggagalingan. Ibig sabihin, every time we realize that we have God's righteousness in us, every time we realize that we have the true holiness, sasabihin natin, naku, sa harap pala ng Diyos, ako'y banal na. Sa harap pala ng Diyos, ako ay bagong nilalang na. Sa harapan pala ng Diyos, ako'y napakaputi na. Sa harapan pala ng Diyos, ako'y righteous na. Para saan tong sigarilyong ito? Ayaw ko na nga. Diba? Para saan itong alak na to? Ayaw ko na nga. Okay? So, ibig sabihin, because of that, upon realization that we are holy, we are righteous, mga kapatid, yun po ang magmo-motivate sa atin, yun po ang magpo-push sa atin para tanggihan ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Sapagkat, every time na nakikinig ka ng Word of God, ma-renewed ka day by day, mga kapatid. Okay? And then,
upon realizing that you are saved, that you are going to heaven, na hindi na magbabago po yun, ito na yung identity natin, makukonvict tayo na magpatuloy sa paggawa ng mali. That's why, pag naintindihan nyo ito, hindi kayo magpapakahirap para kayo ayoko na mag-inom, ayoko na manigarilyo. Yan po ay kusang mawawala. The more we listen to the Word of God, the more na nai-in love tayo sa Panginoon, the more na gustong-gusto nating makinig ng Word of God. At mga kapatid, every time na nakikinig tayo ng Word of God, kahit naglalaba, kahit anong ginagawa mo, gusto mong nakikinig ng Word of God, unti-unti, hindi mo sinasadya talaga, pero unti-unti, nagiging ayaw mo nang magsugal, nagiging ayaw mo nang mag-inom, nagiging ayaw mo nang manigarilyo, nagiging ayaw mo nang gawin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Amen. Ang source of our Christian living is the realization and the reckoning that we are already dead. Amen. Colossians chapter 3 verse 10. Look at this. Colossians 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Lahat ng tunay na ligtas ay meron ng new man sa loob natin. May bagong pagkatao na tayo. At yun ay dapat ma-unveil. Dapat ito po mga kapatid ay ma-unbox. Dapat maintindihan po natin na yung new man na yan, hindi yan aalis dyan. Nandyan na po talaga yan. Bakit? Ano po itong new man na ito? Renewed. From the word renewed, dyan po galing yung salitang renewal. Nung nakaraan, na-expired na po yung akin pong rehistro ng sasakyan. Pina-renew ko. Okay? Ang lisensya natin, driver's license natin, pag na-expired na yan, ipare-renew. Listen to this, mga kapatid. Kapag expired ang iyong license at ikaw ay nahuli ng LTO, kapag expired ang iyong registration ng iyong sasakyan at nahuli ka ng LTO, mga kapatid, ang pinakamababang multa ngayon kapag po unregistered ang iyong sasakyan ay 13,000. Ba't mo alam, Pastor? Nahuli ako eh. Nung ako'y nandyan pa sa Mindoro, mga kapatid. Okay? Now, bakit ko sinasabi yan? Kasi kapag na-renew ka na, pag na-renew ang iyong license, wala nang kakaba-kaba. Kahit may LTO, kahit may SPG, kahit may nagbabantay ng mga pulis, taas, baba ka. Di ba? Ibig sabihin, kung confident ka na na-renew ang iyong lisensya, na-renew ang iyong registration, mga kapatid, now listen carefully. Ba't ito sinasabi? Dahil alam niyo ho ba, doon sa Garden of Eden, yung original design ng tao na walang kasalanan, okay, ay na-expired sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan at Eva. Okay? Pero, nung si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhos ang kanyang dugo, at siya po'y nabuhay muli, mga kapatid, at may nangaral sa atin ng the gospel of the grace of God, tinuro sa atin na sapat na si Kristo, at ang kanyang ginawa ay sufisyente na, sapat na, mga kapatid, at nung tayo po'y kinonvict ng Banal na Espiritu, at sinampalatayanan po natin yung gospel of the grace of God, naniwala tayong sapat na, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, wala na tayong ibang inaasahan, mga kapatid. Bam! Na-renew ang atin pong dating pagkatao. Kaya ang sabi ng Bible, renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Kasi dati, di ba, nilikha tayo ayon sa wangis at sa larawan ng Diyos. Pero nung nagkasala si Adan, hindi na po. Lahat na ng tao ay created in the image of Adam. Genesis chapter 5. Okay? Si Seth,
simula kay Seth hanggang tuloy-tuloy sa ating panahon ngayon, nilikha sila ayon sa image of Adam, not after the image of God. Ang nilikha lang po after the image of God ay si Adam and si Eve. Nung nagkasala po sila at yung mga sumunod, mga naging anak nila ay after the image of Adam, which is sinner. Pero, nung tayo po ay naligtas, nung tayo po ay nakatanggap ng bagong pagkatao, na-renew ang ating espiritu, mga kapatid, now, ang sabi diyan, bumalik yung image of Him. Kaya po, ang kalagayan ni Adan at Eva noon, naibalik sa atin ngayon, sa ating lahat ng mga naligtas. Now, this is my question. Are you saved? Are you saved? Kung ligtas ka na, na-renew ka na. Hindi ka na dapat matakot kapag may manghuhuli. Mga kapatid, kahit na tinatakot ka ng dyablo, kahit na kung anong sinasabi ng dyablo sa'yo, hey, listen to this. According to the Word of God, we are renewed. The believer is already a new man positionally. The daily Christian walk involves learning to live from that new identity through renewed thinking and obedient faith. Okay? Tandaan natin mga kapatid, na ang ating buhay Kristiyano ay nakadepende sa pagkaunawa natin at sa pagpayag natin na ma-manifest ang bagong pagkatao sa ating action, sa ating karakter, sa ating ugali, mga kapatid, at higit sa lahat, sa ating lifestyle. Amen. Number 3, the inner conflict. Flesh versus spirit. May lagi pong naglalaban, mga kapatid, sa loob po natin. Okay? Now, Galatians 5:17, the Bible says, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to other. Ang tunay na Kristiyano ay laging may battle sa loob. Pag nakagawa ng kasalanan, malungkot siya. Pigil na pigil siya sa paggawa ng kasalanan, tapos bibigay na naman siya, ang lungkot na naman niya. Laging ganyan, mga kapatid, hanggang sa totally mag-grow ka na spiritually at alam mo na kung paano lampasan yung mga tukso na to. Okay? Now, mai-enjoy mo ang victorious Christian life. Amen. The presence of conflict does not mean the believer is unsaved or defeated. Kapag nandyan yung presensya, mga kapatid, ng battle, gagawin ko ba to? Naku, nagawa ko. Naku, ang hirap naman ito. Lagi tayong failure. Lagi natin nakikita ang ating sarili na, nagkasala na naman ako. Nagkasala na naman ako. Ayoko na. Parang, minsan, Lord, please, kunin mo na ako. Ayoko na magkasala. Palitan mo na ang aking katawan ng katawang di na bumulok. Lahat tayo may longing na ganon, mga minamahal. Okay? Pero hanggat di nararapture, ganyan talaga. Pero may mga Kristiyanong natuto na. Amen? Alam na kung papaano lumakad sa Espiritu. At dahil doon, hindi na po sila alipin ng laman. Okay? By the grace of God. It confirms that two opposing principles are at work. The flesh seeks control through old habits, while the Spirit leads according to God's will. Amen? So, yung flesh natin, namimiss niya yung ating dating ginagawa sa laman. Habang ang Espiritu naman ay nagsasabing, stop, tama na. Then, ipapaalala ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng Word of God kapag nagbabasa kayo na tayo po ay may human na at yung human na yan ay hindi po umaalis, hindi po nawawala, intact po yan. And because of that, marirealize natin,
Bakit pa ako nabubuhay sa ganito? Binili na ako ng Panginoon. Papunta ako ng langit. Anytime mararapture ako. Bakit ako magpapatuloy sa kasalanan ito? Amen? Then maaalaman niya kung gaano kahalaga ang fellowship. Maalaman niya kung gaano kahalaga makinig ng preaching. Malalaman niya at mapapahalaga niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng local church. And then pagdating sa local church, nabigyan siya ng pagkakataong magturo, nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng ministry, hanggang sa na-enjoy na niya yung buhay niya. Now, wala na yung bisyo, wala na po yung lahat ng makalamang mga bagay, and then naghihintay na lang siya sa pagbabalik ng Panginoon at masasabi niyang, Lord, I have fought a good fight. Amen. I have finished my course. Okay? So, yun po ang ating kahilingan. Sa mga bagong mananampalataya, sa mga babautismuhan, makinig kayo mabuti. Kung ikaw ay ligtas na, naway ma-realize mo na meron ka ng bagong pagkatao at ang sekreto lamang para ikaw ay laging magtagumpay, huwag alisin sa isipan. I-reckon, talagang tanggapin sa puso na ikaw ay patay na sa iyong sarili sapagkat kasamang namatay ikaw ni Kristo nung ikaw ay naligtas. Paul described this struggle honestly in Romans chapter 7, including that deliverance does not come through human resolve but through Jesus Christ. Kahit na sabihin po ng sino man, pagkatapos ng putukan ng New Year, I have a New Year's resolution. Minsan po, hindi na ako magiinom, hindi na ako maninigarilyo. Wala pang isang buwan, bumalik na naman. At nung bumalik, doble pa. Bakit? Bakit naman doble? Kasi na-miss niya eh. Dati isang gin lang iniinom niya, ngayon 3 na. Na-miss niya eh. Bakit? Hindi po kasi tayo mababago ng sarili nating kakayahan. Sapagkat tayo'y, sabi ng Bible, we are sold under sin. Hindi natin kayang baguhin ang ating pagkatao. Sabi po dun sa Jeremiah yata yun, the leopard cannot change his skin. Hindi natin kaya na baguhin ang ating sarili. Pero magbabago tayo sa pamamagitan ng reckoning, pag-iisip, pag-renew ng mind. Anong renewal of mind? Ako'y bago na, ako'y bagong nilalang, ako'y tunay na banal, ako'y may kabanalan sa loob, ako'y righteous na, ako'y makatuwiran na. Lagi yun ang isiksik sa mind. Gagawin ko itong kabanalan na ito sapagkat ako'y banal. Gagawin ko itong katuwiran na ito sapagkat ako'y matuwid na. Ginawa akong matuwid ng Panginoon. Amen. So, laging ganon yung mind. Dapat hindi na ako nagmumura sapagkat ako'y matuwid na sa loob ko. Dapat, di ba? Dapat ganon ang nasa isipan mo natin. Hindi tayo nagpapakabanal upang maging banal. Kaya po tayo nagpapakabanal dahil dineclare ng salita ng Diyos that we are holy, mga kapatid. We are already holy. Amen? Praise the Lord. Romans chapter 7, 24-25, the Bible says, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. Look at this. Even Apostle Paul, umaamin siya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan na meron na nasa kanyang laman. Pero ang tanging niyang pag-asa, ang pinasasalamatan niya, thank God through Jesus Christ our Lord. Why? Habang nasa lupa pong ito, tayo, at nandun sa isip natin, nire-reckon natin na tayo'y banal na, tayo ay holy, tayo ay righteous, ako ay may Newman, ako ay papuntang langit. Yun, tuloy-tuloy. Huwag po ninyong iwawaglit sa inyong isipan ang katotohanan that you are holy already. At because of that, hindi ka magpapakasasa, hindi mo talaga mai-enjoy na magkasala.
Sapagkat ang bisa ng konsensya ay doble. Sino sa inyo dito ang konsensya ay kalyado na? Hindi na po nakukonsensya kahit anong gawin kasalanan. Ang tunay na ligtas, doble ang konsensya. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Ha? Yes, defile ang conscience natin, pero may banal na spirito na nag-revive din ng ating konsensya. Kaya ang tunay na Kristiyano, may konsensya. Ha? Pag wala kang konsensya, gawa ka ng kasalanan, nai-enjoy mo, talagang pinagpaplanuhan mo pa kung kailan uulitin, aba, mayroon po tayong problema niyan. Ha? Check your salvation. If you are truly saved, if you have that Holy Spirit, or alam mo, may conviction ka naman, pero alam mo sa sarili mo na rebelde ka sa Diyos. Nasa church ka. Gumagawa ka ng mga gawain ng Panginoon, pero alam mo sa sarili mo that you are disobedient child. Amen? Grace produces visible fruit. Ang biyaya, mga kapatid, pag tayo nag-yield, pag tayo pinayagan natin gumawa sa ating loob ang banal na spirito, makikita yan sa ating gawa. Number 1, humility. Kapag ikaw ay pag ikaw ay humble, you are depending on God rather than promoting self. Ano pa? Meekness, strength, guided by love, and self-control. Ha? Ikaw ay may lakas na ginagabayan ka ng iyong pag-ibig at ikaw ay merong pagpipigil sa sarili. Ano pa? Long-suffering and forbearance. Ano may ibig sabihin nito? Patience in relationship. Dito papasok yung kahit na ikaw ay nahihirapan, kahit na ikaw ay nasasaktan, ang sabi ng Bible, forbearing one another, forgiving one another. Handa kang magpatawad at lagi kang nagpapatawad. Yan, alam niyo po, hindi madaling magpatawad. Bilang tao, hindi po madaling magpatawad. Pero, makinig kayo mabuti. Pag naranasan niyong magpatawad, gumana ang banal na spirito sa buhay niyo. Kasi fruit of the Spirit ang pagpapatawad. Pag hindi ka marunong magpatawad, ibig sabihin, hindi mo pinababayaan ang banal na spirito na gumalaw sa buhay mo. Bakit? Because you are not walking in the Spirit. You are always walking in the flesh. That's why, bakit flesh? May pride kayo. Niyapakan niya ang pagkatao ko. Niyurakan niya ang pagkatao. Hindi ko siya mapapatawad. See? Ganon po. Kaya ang pagpapatawad ay bunga ng Espiritu. Next, unity. Protecting spiritual harmony, not personal pride. You know, pag pinoprotektahan po natin yung spiritual harmony, hindi yung ating pride, ha? Kaya nating magtiis, kaya nating maging iisa pa rin. Kahit na minsan tayo ay merong hindi pagkakaunawaan, minsan meron po tayo mga kapatid na ine-expect sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Kahit sa inyong pastor may ine-expect kayo tapos nabigo kayo. Pero hindi pa rin kayo umaalis. You know why? Because bunga ng Espiritu na ikaw ay manatili. Sasabihin sa'yo ng banal na Espiritu, you need to stay. Stay. Amen. Colossians 1:10. The Bible says that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Okay? So yan po ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Makagagawa tayo ng lahat ng mga kalugod-lugod sa Diyos. At napakabunga ng atin pong mga gawa. Dahil po, ginagabayan tayo ng banal na spirito at the more we are working and we are yielding to the Holy Ghost, our knowledge is also increasing. A worthy walk pleases the Lord because it reflects His life working through us.
This is the life of Christ working through us. Amen? Nawa po mga kapatid, maintindihan natin ito ng lubos. Number 4, walking in victory by grace. Walking in victory by grace. Romans 6:11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Now, ating i-discuss kung ano ibig sabihin ng reckon. Reckon, sa Tagalog ay ipalagay mo, tanggapin mo, talagang isipin mo na yun na yun. Okay? I-reckon mo sa mind mo. Ibig sabihin, talagang paniwalaan mo na patay ka na. Kahit hindi mo, kasi nga, we are not, listen to this, we are not walking by sight. We are walking by faith. So, walking by faith is believing that you are dead indeed. Kapag nireckon natin sa mind natin yon, that we are dead indeed unto sin, ano mang mangyayari sa atin? Magiging alive tayo. Victory begins with reckoning. What is reckoning? Accepting by faith, not by sight. Accepting by faith, believing by faith, what God declares to be true. So, kung anong sinabi ng Word of God, sinabi ng Word of God na ikaw ay patay na, sinabi ng Word of God na ikaw ay bago na, sinabi ng Word of God na ikaw ay mayroon ng true holiness, sinabi ng Word of God na ikaw ay righteous na, reckon. Ano ibig sabihin ng reckoning? Accepting by faith that God declares to be true. Kung anong sinabi ng Diyos, totoo yun. The believer does not fight to gain victory, but lives from a position of victory already secured in Christ. Yan po ang ibig sabihin ng reckoning. At once na ito po'y ginagawa natin, sabihin mo, patay na ako sa kasalanan, bakit pa ako mabubuhay dito? Ayaw ko na ng sigarilyo, ayaw ko na ng alak, ayaw ko na ito, ayaw ko na yon. So, hindi mo namamalayan as you yield, as you reckon, as you walk in the Spirit, namamalayan mo, bakit ayaw ko na magtong-its? Bakit ayaw ko nang tumaya ng loto? Gusto kong tumaya ng loto, titingin-tingin ako, baka may nakatingin sa akin kasama sa church. Tapos habang tumataya ka sa loto, hindi mo mapigilan ng sarili, nanginginig ka talaga, takot na takot ka. Ay dati naman hindi ka ganon. Why? Because may banal na spirito ka na. Amen? So walk in the Spirit, mga kapatid. Let us walk in the Spirit. That we shall not fulfill the lust of this flesh. Daily victory flows from yielding to God and responding to His Word, not from striving in the flesh. Okay? Sasabihin ko ulit-ulitin ko sa inyo, ang pagbabago ay bunga ng Espiritu. Ang tanging lang gagawin natin, mag-yield tayo. Kung anong nakikita at nababasa natin sa Bible, sunod lang tayo. Sabi ng Bible, magbasa ka ng Bible, read the Scripture, okay, obey. Sabi ng Scripture, pumunta ka sa church, pumunta ka sa pagtitipon, go! Sabi ng Bible, mag-pray ko without ceasing. Let all your requests be made known unto God. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Do it, mga kapatid. When you do it, you're walking in the Spirit. Mamamalayan mo sarili mo. Wow, bago na ako. Bago na ako. Hindi na ako dating ako. Hindi na yung ako, yung ganito ako dati. Sasabihin din ng mga kasama mo, Brad, ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka ganyan before. Amen. Romans 6:13, yield yourself unto God as those that are alive from the dead. Ang reckoning sa mind yon. Ang yielding sa puso. Ibig sabihin, nire-reckon mo sa mind mo na ikaw ay tunay ng patay at ikaw ay tunay ng banal, patay ka na sa kasalanan at banal ka na sa bagong pagkatao mo. And then yield. Pag sinabing yield, pinayagan mo na ang katawan mo,
Okay? Nahihiya ka dati na magdala ng Bible, pero in-overcome mo yung hiya mo. Dati nahiya ka magbigay ng tracts, pero sige, subukan ko. Dati takot na takot ka mag-street preaching, pero sinubukan mo. Yung unang preaching mo, para kang nangangatal at hindi mo kaya. Ayaw mo nang gawin muli. Pero ano nangyari? Na-addict ka na mag-preach sa kalye. Hindi ka na nahihiya. Praise the Lord, mga kapatid. Luke chapter 17, verse 14. Luke 17, verse 14. Anong sabi ng Bible? Go, show yourselves unto the priests. Go, show yourselves unto the priests. Ano po yung istorya nito? Wala tayong enough time para puntahan po. Di ba may 10 ketongin? Okay? Na humingi ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesus. Mababasa natin yan sa Luke chapter 14. Sumisigaw sila, Master, pagalingin mo kami. Pero dahil nga hindi pa namamatay si Kristo, may mga pari pa nun. May temple pa nun. Sa mga tuwid, under pa ng lumang tipan. Okay? Ngayon, anong sabi ng Panginoong Hesus? Kasi ibig sabihin, sumasampalataya po itong 10 na ito na si Kristo ay Mesaya at siya po'y may kakayahang magpagaling. And then, ang sabi ng ating Panginoon, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass, look at this, that as they went, they were what? Cleansed. Listen carefully mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng reckoning. Pag sinabing reckoning, paniniwalaan mo kung anong sabi ng Word of God, kung anong sabi ng Panginoong Hesus. Itong 10 mga taong ito, mga kapatid, itong 10 mga taong ito ay ano? Anong ginawa nila? Inireckon nila na kung anong sinabi ni Jesus Christ, totoo. Kasi, sabi niya, show yourselves unto the priest. Ang ibig sabihin nito, magaling na sila. Kasi sa lumang tipan, pag gumaling ka na, pupunta ka ngayon doon sa priest, sabi mo, kung na po ako, magaling na po ako. Kasi noon, ina-isolate po yung mga may ketong. Okay? Ngayon, kapag ka po sila'y magaling na, ipakita nila, pasuri nila sa priest yung kanilang balat, okay, magaling ka na. Ngayon, ganito po. Itong 10 ketongin na to, ay hindi naghintay na, tingnan ko nga ang balat ko, sabi ni Jesus, magpakita kami ng aming sarili dun sa priest, pero, sandali lang, tignan ko muna kung nagbago na yung balat ko. Hindi po! Naniwala sila sa sinabi ng ating Panginoong Yesus na magaling na sila, kaya ipakita nila ang kanilang sarili. Mga kapatid, it came to pass that as they went, okay? Gusto ko makita nyo to. As they went. As they went. Ibig sabihin, habang sila po ay naglalakad papunta dun sa priest, nire-reckon nila sa Manila na magaling na sila. At ang sabi ng Bible, habang sila'y papaalis, habang sila'y papunta roon, ano nangyari sa kanila? They were cleansed. Gusto mo magbago? Gusto mo wala ang iyong paninigarilyo? Gusto mo wala ang iyong pagsusugal? Gusto mo wala yung pagbibisyo at lahat ng kasalanang ini-entertain mo sa iyong buhay, sa ating buhay mga kapatid? Let us reckon. Talagang paniwalaan natin that we are holy, that we are righteous mga kapatid. As we believe that, as we do holy things, hindi natin namamalayan, talagang banal na tayo. Number 4, lastly, practical steps for living victoriously. Amen? Practical steps for living victoriously. Look at this. Renew your mind daily through scriptures. Amen? Kaya nga po meron tayong daily devotion. Meron po tayong renewed day by day. Inialay ko ng buhay ko para magturo ng Word of God. Kung hindi po kayo magbabago,
Kahit nakikinig kayo ng Word of God, hindi ko na alam sa inyo. Pero may pangako ang Panginoon. Habang tayo nakikinig ng Word of God at pinaniniwalaan nito, marirenew talaga tayo. Marirenew ang buhay natin. Next, walk in dependence on the Spirit. Okay? Umasa tayo sa banal na Espiritu. Huwag tayong magpilit na baguhin ang sarili natin. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Just yield. Just walk in the Spirit at makikita mo sarili mo, ayaw mo na yung dating gustong-gusto mo na kasalanan. Next, put to death sinful practices. Okay? Talagang sadyain mo, mga kapatid. Isipin mo talaga, patay na ako, hindi ko nagagawin ito. Next, count the old man dead and live from your new identity. Piliin mo na paniwalaang patay ka na talaga sa kasalanan at mabuhay ka sa inyong bagong identity. Avoid environments that encourage sin. Iwasan mo yung mga tao na yon. Iwasan mo yung mga panuuri na yon. Iwasan mo yung mga sites na kung saan natutukso ka. Amen. Sadyain natin kasi may will tayo eh. Meron po tayong will at may banal na spirito tayo. Alam ko, alam nyo ang ginagawa natin. Alam nyo ang ginagawa nyo, mga kapatid. Maintain, listen to this, accountability and fellowship with mature believers. Kaya dapat nakikinig ka ng Word of God, sinasamahan mo yung mga kapatiran na alam mo na matagal ng Kristiyano at matured bilang mananampalataya. These practices do not produce salvation or victory. They express the life already given in Christ. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa yun upang maging victorious. Ang truth, you are already more than conqueror. You are already victorious because of Christ. Ibig sabihin, pinagagana mo lang, pinatutunayan mo lang na tunay ka ng banal. Parang ganito po. Pag yung bang aso, nagkahol ng aw, 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 nagiging aso ba siya? Yung bang pusa, kapag nag-meow, meow, nagiging pusa ba siya? Di ba hindi? Pinatutunayan lang niya na siya'y tunay na pusa at aso kapag ginagawa niya kung ano yung ginagawa at huni o yung tunog ng pagiging pusa at aso. Ngayon, bilang Kristiyano mga kapatid, kapag gumawa tayo ng holiness, kapag gumawa tayo ng righteousness, ipinakikita lang talaga natin sa mundo at mismo sa ating sarili na tayo talaga ay tunay ng banal. Hindi natin ginagawa yan upang maging banal. Ginagawa natin yan upang patunayan na talagang banal na tayo sa loob natin. At lahat ng Kristiyano, kapag naintindihan nyo ito mga kapatid, yes, maganda ang resulta. Amen? Maganda ang resulta. We are just expressing the life of Christ. Kaya nga, ang ibig sabihin ng, for to me to live is Christ. Naintindihan niyo ba yung verse na yon? And to die is gain. Sabi ng Bible, for to me, sabi po ni Paul, for to me to live is Christ. Hindi niya sinabing, for to me to live is for Christ. Hindi niya sabing, para kay Kristo. Sa Tagalog, sabi niya, for to me to live is Christ. Ang mabuhay ay si Kristo. For to me to live is Christ. Hindi for Christ. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tunay na doktrina sa pagpapakabanal ay ang paniwalaang ang iyong buhay ay hindi na sa'yo, kundi kay Kristo. Kaya, ang ibubuhay natin sa bawat araw ay buhay ni Kristo. Kaya yun ang ibig sabihin ni Paul, mga kapatid, for to me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. For our conclusion, victory in the Christian life is not about trying harder, but trusting deeper. Amen. At salvation, God made us new in Christ. The Christian life is the daily process of putting off the old patterns
and putting on the new life by faith. Amen. Romans 8:37, nay, in all these things, look at this, we are more than conquerors through Him that loved us. Nakita niyan? We are more than conquerors. Sa pamamagitan natin? No. Through Him that loved us. Kaya nga po mga kapatid, reckoning lang. Reckoning lang. Yielding lang. Huwag kang magsumikap na magbago o baguhin mo ang iyong sarili. Sunod ka lang kung anong sabi ng Bible. Mamamalayan mo ang sarili mo, bago ka na. We are not defeated believers struggling toward victory. We are victorious believers learning to walk in what Christ has already accomplished. Mga minamahal, I hope na-enjoy niyo po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, ito po ay isa sa pinaka-favorite kong subject, mga kapatid. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi ko na-enjoy yung puro na lamang doktrina. Okay? Dapat balanse. Kung doktrina ang pinag-uusapan, see to it na mayroong reflection sa buhay. Amen? Kaya po, balanse po ang atin pong page na ito. Sa umaga mga kapatid, is more on devotional. Sa gabi, more on doctrinal. Ang tinuro ko sa inyo ay doktrina. Okay? Doktrina po ito. The new and old man. Amen? So maraming salamat mga kapatid. I hope na kayo po'y natuto and I really thank the Lord for our numbers today. Marami po tayo. Amen?